Hi. Ito ay isang babala na ang susunod nating pag-uusap ay maglalaman ng maraming nakakabahalang nilalaman tungkol sa sexual na karahasan. Kaya kung sino man ang natitrigger o naaapektuhan ng ganitong usapan ay dapat mag-ingat o maghanda. Ngayon, tignan muna natin ang isang clip at pagkatapos ay pag-uusapan natin ito. Hawak ko ang martilyo sa kamay ko, pinipindot ko, at sinasabi nitong ibaba ko ang martilyo. Nakita ko siya nung pinapatay nila siya. Hinablot nila siya at noon namin narinig ang sigaw niya. Sumisigaw siya na parang buhay na niya nakataya. Nakakatawa, nakakatawa. Parang pinapasa-pasa lang nila siya sa isa't isa. Masaya sila ron. Narinig ko ang mga sigaw niya. Makikita mo ang mga itsura ng mukha nila at ng kanilang mga ari. Paulit-ulit mong makikita yon. Parang gusto talaga nilang magdulot ng sakit sa pinakamalupit na paraan. Binagawa na nila ang kahulugan ng kasamaan. Sige, yon ay isang bahagi lang mula sa isang napakalaking ulat na kakalabas lang. Na yon ay Miyerkules, ika-13 ng Mayo. Ang ulat na ito ay inilabas kahapon ng isang sibilyang komisyon sa Israel na gumugol ng 2.5 taon sa pagsisiyasat sa mga karumal-dumal na pangyayari noong Oktubre 7. Nang naganap ang masaker na ginawa ng Hamas, ang pinakamasahol laban sa mga Hudyo mula noong Holocaust. Ang ulat na ito ay batay sa libo-libong mga video, audio clip, testimonya mula sa mga biktima, bihag at mga saksi. Libo-libo talaga. At bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang sabihin ito. Bago pa ilabas ang ulat na yon, naglabas sa New York Times ng isang opinyon ni Nicholas Kristof na di umano'y nagsasabing ganito. Araw-araw gumagawa ang Israel ng ganitong uri ng kalupitan sa mga bilanggo ng Palestino at lahat ng uri ng krimeng sekswal. Ang kanyang artikulo ay libo-libong salita at kasama rito ang mga katawa-tawang mapanirang puring kasinungalingan tulad ng sinasanay ng Israel ang mga aso para gahasain ang mga lalaking Palestino. Ilang kababaihan, ngunit karamihan ay mga lalaki sa pamamagitan ng anal sex. Ngayon, Mark, mag-usap muna tayo sandali tungkol sa oras ng artikulo ni Christoph at pati na rin ang ginagawa natin. Ikaw, gusto ko lang sabihin at ipaalala sa mga tao. Hindi ka lang naging embahador sa United Kingdom, kundi marami ka ring taon na naging tagapayo ng mga punong ministro at pati na rin kay Netanyahu at bilang tagapagsalita. At nang mangyari ang masaker noong Oktubre, tinawag ka ni punong ministro Netanyahu para gawin ang isang uri ng tungkuling reserba upang magsilbing tagapagsalita. Pero pati na rin para pabulaanan. Kahit na napakaraming paratang at maraming tao sa mundo ang nagsasabing wala namang nangyaring ganito, kahit na malinaw naman itong naitala. At ilang buwan kang humarap sa mga kamera, nakikipag-usap sa CNN, BBC, at iba't ibang uri ng mga news outlet na inaakusahan ng Israel ng kung ano-anong krimen at nandoon ka para pabulaanan ang mga iyon? Kaya pag-usapan mo naman yun ngayon, sandali. Bumalik ako para magtrabaho para sa punong ministro. Sa tingin ko, iyon ang kinabukasan. Siguro mga ikawalo o ikasiyam ng Oktubre 23 yon. Tama rin. Ilang buwan akong nandoon. Doon talaga tayo unang nagkakilala kasi nagtatrabaho ka rin noon sa opisina ng punong ministro. Tingnan mo, mahirap talaga noon dahil bigla ang buong bansa. At ang pag-unawa sa kalamidad o trahedya sa kung ano ang nangyari sa atin, hindi yun nangyari agad-agad. Unti-unti naming naunawaan kung ano talaga ang ginawa ng Hamas sa ating mga tao, sa mga Israeli at iba pa noong ika-7 ng Oktubre. Pagkatapos, ano ang nangyari sa mga bihag na ikinulong sa Gaza, naipit sa lagusan at inabuso? Gusto ko lang sabihin ito. Marami sa mga impormasyong nakuha namin noon tungkol sa mga krimen ng Hamas ay galing mismo sa Hamas. Totoo na may mga security at traffic camera na nakakuha ng karahasan.
Pero karamihan sa pinakakarumaldumal na karahasan, kabilang ang sexual na karahasan, ay mula sa kamera ng Hamas na sila mismo ang nagvideo. At dito, sa tingin ko, may natutunan tayo tungkol sa Hamas at tungkol sa karahasang jihadista mismo. Sa nakaraang siglo, nakita natin ang maraming malulupit na lider, tulad niya Hitler sa Alemanya, Stalin sa Rusya, at Mao sa China. Mga mass murderer na responsabale sa milyon-milyong pagkamatay. Pero palagi nilang sinusubukang itago ang kanilang mga kalupitan. Tama? May talumpati si Himmler sa SS kung saan sinabi niyang maganda ang pagpatay sa lahat ng Hudyo. Ngunit hindi ito dapat pag-usapan. Tama, sa kanyang pananaw, gumagawa tayo ng dakilang serbisyo sa sangkatahuhan at Europa sa paglipol sa lahat ng Hudyo. Ngunit hindi dapat ito pinag-uusapan at kailangang manatiling lihim. At kung inakusahan mo ang Russia ni Stalin at ang mga gulag ng paggawa ng masasamang bagay, ikaw ay inaakusahan na anti-Soviet, laban sa uring manggagawa, at kontra-revolusyonaryo. Palagi nilang tinatanggihan ang mga paratang sa kanila. At heto ang Hamas, na halos live na ipinapakita sa iba't ibang social platforms ang kanilang mga masaker, pagputol ng ulo at panggagahasa. Marami sa impormasyong meron tayo ay malinaw na galing sa mga nakita natin ngayon. Nasyang patotoo ng mga taong nakaranas mismo ng karahasan ng Hamas, at mga kalupitan ng Hamas na nabuhay upang magkwento. Marahil kakaunti lang sa mga taong sangkot. Maliit lang ang bahagi ng mga nasangkot sa karahasan ng Hamas. Pero ang katotohanan na ipinagmamalaki ng Hamas ang ginawa nila, na hindi nila naramdaman na kailangan nila itong itago, talagang ipinapakita pa nila ang kanilang mga kalupitan. Hindi pa talaga natin ito nakita noon. Tungkol saan ito? Anong sinasabi nito tungkol sa Hamas at karahasang jihadista sa pangkalahatan? Kaya ang nakaka-interest dito, tama ka talaga. At dinadala tayo nito sa isang napakahalagang talakayan na nagaganap sa Israel mula noong 7 ng Oktubre. Makalipas lang ng kaunti, siguro mga 1 linggo matapos ang mga karumal-dumal na krimen, tinipon ng opisina ng punong ministro ang lahat ng mga video na inilabas ng Hamas. Hindi lang, gaya ng sinabi mo, mga CCTV camera sa timog ng Israel. Ito ay mga video mula sa Hamas na nagyayabang tungkol sa kanilang ginagawa at gumawa pa ng isang video. Sa tingin ko, 47 minuto ito, kung hindi ako nagkakamali, para ipakita sa mundo. Pero may naging desisyon at ikaw ay nasa mga pagpupulong kung saan ginawa ang desisyong ito. Hindi ito ipinalabas ng malawakan. Dahil sa video na yon, makikita mo ang mga bagay na hindi ka panipaniwala. Makikita mo ang mga babae na ang mga binti ay pinaghiwalay ng sobra na nabali ang mga ito. Nabali ang kanilang balakang at iniwan silang parang patay na. May mga lalaking pinutulan ng ari, may mga sanggol na sinunog at mga pamilya na pinahirapan sa harap ng mga bata. At mga bata sa harap ng kanilang mga magulang. Talagang nakakadiri. O yung salitang nakakadire ay hindi sapat para ilarawan yon. Pero anyway, ang punto ay, itong clip na ito, itong 47 minutong video, ay hindi lahat ng kalupitan ang ipinakita. Pero ito ay, kumbaga, para magkaroon ka ng malinaw na ideya kung ano ang ipinagyayabang nila. At napagdesisyonan nito para maprotektahan ang mga pamilya ng mga biktima. May 2 uri ng biktima dito. May mga patay na babae at lalaki. At by the way, ang mga lalaki ay dumanas din ng sexual na pang-aabuso. Parehong babae at lalaki na pinatay matapos silang pahirapan. May mga babae at lalaking nakaligtas dito na buhay pa at mayroon ding mga bangkay. Dinalang bihag papuntang Gaza ang mga buhay na Israeli at iba pang mga dayuhang mamamayan. At may mga video rin tungkol doon. Nakita namin halimbawa, alam namin si Hirsch Goldberg Pauline na nakita sa likod ng isang pickup truck. Naputol ang kanyang braso at siya ay dinalang bihag papuntang Gaza. At saka, ang mga taga-Gaza ay nagsisigawan, nagtatawanan at nilalait ang mga kawawang inosenteng tao. Marami sa kanila ay napakabata at ang ilan ay napakatanda rin. Nagdesisyon na talaga sila ngayon.
Maraming pamilya ang ayaw na maipakita sa kamera nang ganoon ang kanilang mga mahal sa buhay, na maiintindihan naman. At ang pangalawang dahilan, marahil kasing halaga rin, ay na ang ganitong video, kung ipalalaganap, ay maaaring gawing parang snuff porn. May mga tao talagang na-excite o natutuwa sa panunood ng karahasan, lalo na laban sa mga Hudyo. Napagpasyahan na ang video na ito ay ipapakita lamang sa piling grupo ng mga embahador at ilang kinatawan ng mga media outlet. Hindi lahat ng mamamahayag, ilan lang sa kanila. At ganun din, dadalhin din ang video na iyon sa Estados Unidos at Europa at ipapakita rin ito sa piling mga tao. Bakit ko ito nabanggit? Dahil habang kami ay nag-iingat sa damdamin ng mga pamilya at lahat ng ito, ang makinarya ng propaganda, ang anti-Semitiko makinarya ng propaganda, ay gumagana na. Itinatanggi na nangyari ang alinman dito. At mas malala pa, bumabalik sila sa sinasabi nilang kasalanan ito ng Israel. At ngayon ay pumapatay ang Israel ng mga Palestino at ginugutom ang mga Palestino at lahat ng iyon. Kaya nga, gaya ng kasabihang sikat, bago pa man umikot sa buong mundo ang katotohanan, nakakalat na ang kasinungalingan sa buong mundo. Nakakalibot na ang kasinungalingan sa buong mundo bago pa man makapagbihis ang katotohanan. Kaya ngayon ang tanong, nagsisisi ba tayo na hindi natin naunahan at pinangunahan iyon para ipakita sa mundo ang mga kalupitang iyon? Ngayon, si Nick Kristof ng New York Times ay inaakusahan tayo ng iba't ibang kasinungalingan. Kahit hindi mo alam ang ibang kasinungalingan, sapat ng alam mong imposibleng sanayin ang mga aso para gahasain ang mga bilanggo. Imposible yon. Pati lahat ng tagasanay ng aso, sinasabi rin yan. At sinumang nagsasabi niyan, pati mga isinulat niya roon, nakakadiri. Kaya gusto kong sabihin, nitong nakaraang 2 taon at kalahati, talagang sumabog ang anti-Semitismo. Marami ang nagsasabing masama ang PR ng Israel. Pero hindi ako sang-ayon. Sa tingin ko, ang PR ay hindi mo kayang labanan ang nazismo, gamit lang ang PR. Pero tungkol sa tanong ng mga panggagahasa at mga tahasan at kakilakilabot na bagay na nakita mo sa video na iyon, may isang miyembro ng Knesset na naging bayani noong 7 ng Oktubre. Noong weekend na yon, may pista. Tumakbo siya palabas ng bahay at napatay ang mga terorista. Kahanga-hangang bayani si Almog Cohen. Pagkatapos mapanood ang video, siya ay nagsuka at nawalan ng malay. Naiintindihan ko kung bakit ayaw natin nito. Pero sa tingin mo ba pagkakamali iyon? Sasagutin ko yan. Pero unahin ko munang sagutin ang iba mong nabanggit. Una, nung dinala ang mga bihag sa Gaza, marami sa kanila ay sugatan at dumudugo. Nakita natin ang kasiyahan ng mga taga-Gaza sa kalsada, tama? Sa palagay ko, ipinapakita lang ito kung gaano kalalim ang galit nila sa mga Israeli at mga civilian Israeli sa pagkakataong ito. At sa tingin ko, maraming tao ang may maling akala, oo. Nagkaroon ng press conference nang magtagpo si Pangulong Trump at mga pinalayan bihag. At tinanong niya sila, may kahit isang taga-Gaza ba na, alam mo yon, laging may mga kwento tungkol sa mga Hudyo noong Holocaust na nagtatago at may isang babaeng Kristiyanong hindi Hudyo na palihim na nagbibigay sa kanila ng pagkain. At parang sinabi niya, may halimbawa ba ng ganon, tulad sa Gaza, at wala ni isang bihag ang makapagsabi tungkol sa isang tao na mabait ang trato sa kanila, na nagbigay sa kanila ng mas maayos na pagtrato o kung ano paman. Bahagi talaga ng realidad na dapat nating tanggapin sa buhay. Sige. Ngayon, tungkol dun sa pelikula na binanggit mo, ginawa ito pangunahin mula sa mga sariling pinagkukunan ng Hamas, tama ba? Pagkatapos nun, may ilang leader ng Hamas na nagsabing baka nagkamali sila sa paglabas nito, pero hindi na nila mababawi iyon. Napanood ko na ang pelikulang yon ng maraming beses. Hindi ako nasuka, pero mahirap pa rin. Nung una, marami kami natanggap na misyon ng pakikiisa sa Israel mula sa mga presidente, punong ministro at kalihim ng panlabas na ugnayan. At si punong ministro Netanyahu ay nagpasya na sisiguraduhin niyang mapanood ng lahat ang pelikula. Maaring hindi ito ang buong 47 minuto, pero sapat na yon. Kailangan ko sabihin, hindi mo pwedeng ipapanood ito sa isang dayuhan na hindi ka nakaupo roon kasama niya. Kaya ilang beses ko na rin napanood ang pelikulang ito. Dahil sa bawat pagkakataon, alam mo na, isang Czech na kalihim ng panlabas, o isang French na kalihim ng panlabas, o yung, alam mo na, ang pinuno ng Italia,
Silang lahat. Naroon si Netanyahu at nanonood ng pelikula. At ako rin, bilang bahagi ng staff niya noon, ay nanood din ng pelikula. At hindi yun madali. Hindi talaga ito madali. At kapag napanood mo ito ng pangalawa o pangatlong beses, hindi ka nagiging manhid. Kasing hirap pa rin ito sa bawat pagkakataon. Anong nakita mong reaksyon ng mga dignitaryong ito? Naalala ko ang pagpupulong kay. Bago ka. Nandun ako. Nakita ko ang pagpupulong kasama ang delegasyon ng Czech at may ilang umiyak sa panig nila. Mahirap panoorin. At kami, alam mo, pagkatapos ay napagdesisyonan na. Kung may ipapakita natin ito sa mga tao, alam mo, sa Israel, may ipapakita rin natin ito sa ibang bansa. Tulad ng sabi mo, napagpasyahan na limitadong ipakita ang pelikula sa ibang bansa para malaman ng tao ang sitwasyon ng Israel. Sige. At ang uri ng krimen, alam mo kung ano ang tiniis namin at sino, ano ba talaga ang Hamas? Sige. Nagpasya na wag i-upload sa YouTube para hindi mapanood ng lahat. Nakita ko noon si Netanyahu sa UN, siguro noong nakaraang taon o isang taon ang nakalipas. Ipinakita niya na may ilang code na pwedeng makita ng mga tao. Hindi ko alam kung buong pelikula yon o bahagi lang. Pero ganun nga. Pero ang iniisip noon, tama man o mali, ang iniisip noon, gaya ng sinabi mo, ang iniisip noon ay, bababaan mo ba ang halaga nito kung basta mo na lang ilalabas ito? At isa pang sagot ay, hindi mo naman talaga makukumbinsi ang mga galit sa Israel dahil sasabihin lang nila na gawa-gawa lang ng AI, peke lang lahat, na sinasabi ng mga tao kahit may ebidensya na. Kaya tanong, talagang malaking mababago ba kung ilalabas mo lang ito? At ang pangatlong punto na nabanggit mo pero dapat pang talakayin ay ang issue tungkol sa pamilya ng mga biktima. Kung ang anak mong babae ay ginahasa, gusto mo bang ipakita sa lahat ang larawan niya? At kung ikaw ay, sabihin na nating nasirang pamilya niya at ikaw ang lola, at may larawan ng isa sa mga apo mo na nasa isang napakabrutal na sitwasyon, gusto mo ba talagang makita ng lahat yon? Naalala ko noong unang araw ng digmaan, Oktubre 7, nakita ko sa Israeli TV ang isang batang babaeng Israeli na tumatakbong palayo sa 3 o 4 na teroristang manggagahasa na humahabol at nilalabanan niya. At naisip ko, ito ay talagang, alam mo, mga Israeli na lumalaban sa mga kakilakilabot na kalupitan na ito. At iyon ay tinanggal sa ere. Sa tingin ko, ang pamilya siguro ang nag-request na tanggalin yon sa ere. Kaya kailangan ding isipin ang mga pamilya. Para sagutin ang tanong mo, tingin ko may mga argumento sa parehong panig kung ilalabas ba namin ang video o hindi. May mga pabor at laban na argumento. Ako, dahil medyo mapagduda, hindi ako naniniwala na magbabago ang lahat kung ginawa namin yon. Iniisip ng mga naniniwalang masama ang Israel na nagsisinungaling ito at kontrolado ng mga Hudyo ang social media. Sana nga kontrolado namin, pero hindi naman. At lahat na ito ay gawa-gawa lang, di ba? Puro AI lang ito. At kaya hindi ako sigurado, muli, na kung nagdesisyon silang ilabas lahat ng ito ng real time, di ba? Magiging dahilan ba ito para magbago ang kwento sa buong mundo? Sa tingin ko, kung titingnan mo ang galit sa Israel sa buong kanluran at biglang tumataas, oo, galit sa mga Hudyo, galit sa Israel. Para sa akin, mas may kinalaman ito sa kanluran kaysa sa nangyayari dito sa atin. Mas tungkol ito sa atin bilang mga Hudyo kaysa sa ginagawa natin bilang isang sambayanan. Oo, sakayan ako dyan. Pero ang pinaka nakagugulat para sa akin ay, kung tama ang pagkakaalala ko, na ibig kong sabihin, bukod pa sa sinabi mong na trauma tayo. Napakahirap balikan yun. Parang panganganak din. Patawarin mo ako sa paghahambing. Pero alam mo, madalas naming sinasabi ng mga nanganak, kasama ako, na grabe ang sakit at hinding-hindi makakalimutan. At pagkatapos, sa susunod na baby, nakakalimutan mo na at sasabihin mo, Diyos ko. Kaya hindi ko na muling maramdaman ang parehong matinding sakit ng loob na naramdaman ko noong 7 ng Oktubre at pagsapit ng 8 ng Oktubre. Mas nasa isip na lang ngayon. Dayan pa man, naalala ko pa rin na lubos akong nabigla sa anti-Semitismo na lumitaw bilang resulta ng mga karumal-dumal na krimen. Kaya imbes na magkaroon ng empatiya o kahit anong simpatiya para sa mga Hudyo sa Israel, kabaligtaran ang nangyari. Kabaligtaran ang nangyari. Na yon. Hindi ko dapat ikinagulat yon.
Dahil sa isang paraan, ang mga kalupitang ginawa ng mga jihadist ay parang nagbigay ng pahintulot sa natutulog na antisemitismo sa kanluran, sa kaliwa, at pati na rin sa kanan. Unti-unti itong lumalabas at lalo pang lumalala dahil sa mga universidad sa kanluran, may mga swastika na. Nakikita na rin natin ngayon ang dulong kanan. Mas marami pa rin sa kaliwa, masasabi mo. Pero sa kanan din, alam natin si Tucker Carlson at alam mo na, ang pagbibigay katwiran sa mga blood libel at lantaran na antisemitismo. Hindi ko basta-bastang ginagamit ang salitang antisemitismo. Hindi ko sinasabing lahat ay antisemitismo, pero linyang gaya ng sinasanay namin ng mga aso para gahasain ang mga bilanggo, ay katulad ng kontrolado namin ang lahat ng bangko. Sinabi mo na sana tayo ang may control sa social media. Sana nga. Kung hawak ko rin ang bangko, siguro hindi ako magka-overdraft, di ba? Pero ang talagang malungkot na bahagi ay, at alam natin na ang ating media, ang left-wing media ng Israel, ay hindi nakakatulong. Sa totoo lang, nakakasama pa nga dahil abala ang karamihan sa pagtatangkang pabagsakin si Netanyahu, kaya sobrang mapanuri sa sarili. Oo, gumagawa tayo ng kalupitan. Sabi ng mga kaaway, kita mo, may Israeli ring nagsasabi niyan. Sa totoo lang, ewan ko, hindi na natin mababawi ang nakalipas na 2 taon at kalahati. Pero ang katotohanan na inilathala ng New York Times, ang kalokohang ito. Ngayon, nakita na natin na ang New York Times ay matagal nang naglalatala ng kalokohan at mga anti-Israel na kalokohan. At matagal na itong nangyayari bago pa ang Oktubre 7. Ibang klaseng kaso ito dahil si Nicholas Kristof ay isang Pulitzer Prize winner. Hindi mo basta pinag-uusapan ng ordinaryong tao. Bukod pa rito, pwedeng magdesisyon ng editorial board ng New York Times na huwag ilagay ito sa opinion pages at itigil na lang ito. Iyan ay diyaryong nagfa-fact check sa mga bagay na ito. Kalimutan mo na, sige? Kaya sinasabi ko, ang taktika natin, kilala ko ang mga nagsasabi, yung parehong nagsabing huwag intindihin o kalimutan ang mga pamilya. Kailangan nating ipakalat ang video na ito. Yung ilan din sa mga taong iyon ang nagsabi na ang pagkakamali natin sa PR effort at abala ka noon sa pag-aasikaso niyan sa mga buwan pagkatapos ng Oktubre 7, ay na nakikipaglaban tayo sa mga jihadist at antisemitismo sa pandaigdigang entablado. Nakikipaglaban, ibig kong sabihin, sa salita at, alam mo na, sa ideolohiya. At sila, wala silang problema sa pagsisinungaling. Mga left-wing NGO, radikal na mga jihadist, kahit sino pa. Nagkaroon ng buong kampanya at sobrang abala tayo sa pagsasabi ng totoo. Kaya hindi natin magawang makasabay. Parang habol lang tayo palagi. Isang magandang halimbawa nito ay kapag inaakusahan kami o sinasabi ng Hamas na tinarget namin ang ospital sa Gaza gamit ang misil. Kailangan mong tumayo at sabihin, pero kakapatay mo lang ng maraming tao sa ospital. Kailangan mong sabihin ito at ganoon din ang IDF, ang hukbong sandatahan ng Israel sa pagsasabing, hindi namin tinatarget ang civilian. Kung nangyari ito, iniimbestigahan namin. Kung nangyari man, sasabihin ng tagapagsalita ng IDF, humihingi kami ng paumanhin. Isa itong pagkakamali kung nangyari man. Sige, marami ang nagsabi na mali ang paraan mong labanan ang kasinungalingang laban sa iyo. Abala ka sa pagsasabi ng totoo. Sandali, iimbestigahan namin. Pagkatapos ng investigasyon, wala na itong halaga. Kumalat na ito kahit saan. At yung mga paratang ng genocide, taggutom sa Gaza. Hindi na mahalaga kung ilang beses mong patunayan gamit ang mga katotohanan na hindi ito totoo. Kaya wala talaga akong sagot dito. Pero, tatayo ka ba sa CNN at magsisinungaling na hindi totoo at hindi nyo ginawa yon? Ang sagot ay, hindi ako magsisinungaling, pero sasabihin mo ang totoo. Kailangan mong sabihin ang totoo, pero sasabihin mo ang totoo. Sasabihin mo, ito ay iniimbestigahan pa. Pero masasabi ko sa inyo na ang Israel ay hindi tumatarget ng mga ospital, tama? At yan ang totoo. Sasabihin mo, hindi tinatarget ng Israel ang mga inosenteng sibilyan. Nakaka-interest dahil, tulad na insidente sa simula ng digmaan laban sa Iran, na tila hindi sinasadyang tinamaan ng mga Amerikano ang isang paaralan ng bata. Tandaan mo, pinalaki rin iyon ng New York Times. Nagmatigas ang mga Amerikano, di ba? Paano mo yan uulitin? Hindi pa rin ito kumpirmado.
at di ako sigurado kung nakatulong sa kanila. Kaya parang kahit anong gawin, malamang talo ka pa rin. Ganyan talaga ang mga bagay-bagay. Mahalaga para sa akin ang magsabi ng totoo. Kung magpapaputok ka ng libong rocket sa Gaza para patayin ang teroristang Palestino, tama ba? May naligaw, kaya dun magfo-focus ang media, di ba? Yan ang totoo. Ganyan talaga ang kalikasan ng bigmaan. Nais ko lang malaman, kung papayagan mo, nabanggit mo ang pagtaas ng antisemitismo mula noong Oktubre 7, 2023. At mahalagang bigyang diin ito. Kung makikinig ka sa mga politically correct na opinyon sa ibang bansa, Australia, Canada, Estados Unidos, Europa, sasabihin nila, syempre, hindi naman daw tama ang antisemitismo, sasabihin nila. Pero sasabihin nila, pero ito raw ay tugon sa mga ginagawa ng Israel. Tama ba? Isang hindi makatarungang tugon. Pero lahat daw ito ay dahil sa ginagawa ng Israel sa Gaza at Lebanon at iba pa. Mali talaga ang intindi nila. Mali talaga ang intindi nila. Nagkaroon ng pagtaas ng antisemitismo sa buong mundo matapos na umakyat sa kapangyarihan si Hitler sa Alemanya. Iyan ang katotohanan. Sa buong Europa, sa Amerika, pagkatapos ng 1933 matapos makuha ng mga Nazi ang kapangyarihan sa Alemanya, nagbigay ito ng lakas at sigla sa mga antisemitiko sa buong mundo. Makikita mong tumataas ito mula Pransya, Polonya, Britanya, hanggang Estados Unidos, di ba? Tumataas ang antisemitismo dahil nagpapalakas ng loob ang mga antisemitiko sa isa't isa. Kapag may nagtagumpay, na-excite silang lahat. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit tumataas ang antisemitismo sa mundo. Hindi lang jihadist, kundi pati mula sa dulong kanan at dulong kaliwa. Kapag nakita nilang nagtatagumpay ang antisemitismo, magkakaroon ng mga gumagaya. At isa sa mga dahilan kung bakit nawalan ng kredibilidad ang nazismo ay dahil natalo ito. Natalo ito sa digmaan. Noong panahon ni Hitler noong dekada 30 at laganap ang antisemitismo sa Alemanya at hindi pa sila natatalo, muli, naging inspirasyon ito ng mga antisemitiko sa buong mundo. At isang huling punto, at sa tingin ko mahalagang sabihin ito, at nabanggit na rin natin ito sa ating podcast noon, pero nararapat lang ulitin. May isang napaka-komportableng mito. At ang alamat na yon ay ang mga anti-Semite ay puro mga walang pinag-aralan, walang kultura, bastos at marurumi. Tama ba? Sila raw ay puro mga mangmang na skinhead na may mga tattoo. Ewan ko, baka may mga matatalinong skinhead na may tattoo rin, oo. Pero yon ang stereotype. Kung mas maganda edukasyon nila at mas naiintindihan nila ang mga Hudyo, hindi sana sila naging anti-Semite. Sa totoo lang, kalokohan lang yon. Me too lang talaga. Komportable ito kasi kung naniniwala ka ron, kaunting edukasyon at kabaitan lang, mawawala na ang anti-Semitismo, di ba? Ang totoo, tulad ng artikulo sa New York Times, kahit ang mga taong lubang edukado at may kultura, ay maaring maging anti-Semitiko. Si Wagner, gusto mo man siya o hindi, pero walang tumatanggi na malaki ang ambag ni Wagner sa musika, isang taong may mahalagang kontribusyon sa kanluraning kultura, anti-Semitiko. Si Voltaire, ama ng French Enlightenment, mahalaga sa intelektual na pag-unlad ng kanluran, anti-Semitiko. Si Dostoyevsky, sa panitikan ng Russia, anti-Semitiko. Kahit si Shakespeare, may debate pa rin sa Merchant of Venice. Ipinapakita ba niya stereotypes noon o ang sariling galit at pagkiling? Siguro nasa gitna lang talaga. Sa totoo, maling isipin na ang matalino at edukadong tao ay di maaring maging anti-Semitiko. Kaya sa New York Times, pwede kang magka-Pulitzer Prize o may doctorate sa Columbia University, pero anti-Semitiko ka pa rin. Pwede kang sumulat ng pinakamagagandang dula at pinakamagagandang palabas sa telebisyon. At hulaan mo, pwede ka pa rin maging anti-Semitiko. Hindi lang basta pwede. Sa panahon na yon, kaduda-duda na talaga ang mga akademiko. Kailangan kong sabihin. Tiyak na laban sa Israel. At pagkatapos ay sinasabi nilang hindi ito anti-Semitismo, Ate BP. Pero gusto ko lang munang sabihin, bago tayo, gaya ng ginagawa natin, tapusin ang ating podcast sa kaunting balita tungkol sa politika ng Israel, gusto ko lang magdagdag ng isa pang punto tungkol sa sexual na karahasan. Ayokong magbasa ng isinulat ni Christoph dahil, alam mo na, sa malinaw na dahilan. Pero napakatindi at tahasan ng mga paglalarawan niya. At ang mga detalye doon tungkol sa ginagawa ng mga gwardiya sa kulungan at pati na rin ng mga settler na hindi pinangalanan, na gumagala
at nagsasagawa ng sodomya at panggagahasa. At hindi ka panipaniwala, okay? Tinali pa ang ari ng mga tao. Samantalang nangyari talaga yon noong 7 ng Oktubre. At hindi lang yon, by the way. At sabi ni Christoph, oo, nangyari yon noong 7 ng Oktubre, pero sa Israel. Nangyayari yon araw-araw, okay? Malinaw na kasinungalingan iyon, kaya hindi na kailangan imbestigahan. Pwede ba kitang tanungin? Hindi namin ito nabanggit. Pero kung pupunta ka sa mga source ng Hamas o sa mga source na sumusuporta sa Hamas, maririnig mo ang lahat ng ito. Iyon talaga ang problema. Binabayaran pa sila para gawin yon at iba pa. Gusto ko lang ipaalala sa isang tao tungkol sa isang pag-aaral. Isa itong doctoral thesis na ginawa. Sa tingin ko, mga 40 taon na ang nakalipas. Halos 50 taon na. Ng isang babae sa tingin ko sa Hebrew University iyon. At maari nating tingnan iyon. Sino ang sumulat ng thesis? Sinasabi na ang dahilan kung bakit hindi nirarap ng mga sundalong Israeli ang mga babaeng Palestino ay dahil sila ay racist, na ang mga sundalong Israeli ay sobrang racist, kaya hindi man lang sila mag-aabalang gahasain ang mga babaeng Palestino. Hindi man lang nila mamarapatin na gahasain ang mga babaeng Palestino. Kaya ginagamit ang isyu ng panggagahasa para atakihin ang mga sundalong Israeli. Kahit na hindi naman tayo nanggagasa. Kahit na hindi natin sila ginagahasa, nagiging issue pa rin ito. At alam mo, ang huling punto ay hindi lang basta may mga sexual na kalupitan na ginawa at ipinagyabang. Ito ay naging isang kasangkapan ng bigmaan na ang sexual na karahasan ay naging kasangkapan ng bigmaan sa buong labang ito. Nangyari na ito noon. Palaging may mga kwento tayong naririnig sa lahat ng digmaan. May mga sundalo talagang nanggagahasa o nagnanakaw. Talagang nangyayari yan pag may digmaan. At ang tanging tanong ay, kung ang inyong militar, ang militar na tinutukoy, ay nililitis ang mga iyon, kinukulong sila, o kung paano sila pinaparusahan. Ngayon, itinuturing na bayani ang mga mandirigma ng Hamas kapag medsosodomiya, nanggagahasa at pumuputol ng ari. Ipinamalita pa nila ito. Hindi man lang nila itinago. Masaya pa sila. Kaya ang punto dito, mahalagang bigyang diin na ito. At mahalaga ring bigyang diin na ito ay sinusuportahan ng Iran, isang kilusan ng jihad na suportado ng Iran. At si Hezbollah ay sinasabing mas malala pa kaysa kay Hamas. At kung nilusob nito ang Israel sa Hilaga, katulad ng ginawa ni Hamas sa Timog, makikita rin sana natin ang kapareho o mas malalang uri ng sexual na karahasan, masasabi mo. Pwede may sabihin muna ako bago tayo magpatuloy? Isa pa, may kwento sa media sa Britanya mga 2 o 3 linggo na ang nakaraan na nagsiyasat sa Gaza. At mayroon silang mga ulat na ang Hamas ay namamahagi ng tulong at ginagamit ang pamamahagi ng tulong bilang paraan para makakuha ng pabor na sexual at pang-blackmail sa mga kababaihan. Kung gusto mo ng tulong sa pamilya mo, dalhin mo ang anak mong babae dito. O matutulog ako kasama ang batang may asawa para may pagkain ng mga anak niya. At syempre, ginagamit ng Hamas ang sandatang yan para manakot sa sarili nilang mamamayan. Hulaan mo kung sino ang di nag-ulat sa pang-aabuso ng Hamas sa mga kababaihan sa Gaza. Ang New York Times. Kaya pakinggan mo, sa nakakalungkot na usaping yan, alam mo, hindi masarap pag-usapan ang mga ganitong bagay. Pero hindi naman ito mawawala. Malungkot ang usaping yan, kaya pag-usapan natin ang iba. Hindi ko rin masasabi na masaya ang pag-usapan ng politika sa Israel. Sige, pag-usapan natin. Nanako rin kami sa mga nanonood at nakikinig na ilalaan ng huling 3 o 4 na minuto ng palabas para mag-update dahil papalapit na tayo roon. Iyon nga ang sinasabi ko, eksakto. Kaya ang malaking balita ngayong linggo sa politika ng Israel ay ang mga ultra-ortodoksong partido o isa sa kanila partikular ay nagsabing ilalapit na namin ang eleksyon. Lalabas na kami sa koalisyon. At hindi tinupad ni Netanyahu ang kanyang pangako tungkol sa batas sa sapilitang serbisyo militar na sana'y magpapalibre sa maraming mga estudyante sa yeshiva na nag-aaral buong araw at hindi pumapasok sa hukbo. At mas maaga na ang eleksyon kaysa sa inaasahan. Pwede sanang sa Oktubre pa ang eleksyon, pero ngayon mukhang sa Setyembre na ito mangyayari. Kaya una, pagkatapos kong sabihin yon, humikap na lang ako kasi pareho lang naman kung Setyembre o Oktubre ang eleksyon. Para sa mga Amerikanong manonood at tagapakinig,
sanay na kayong may eleksyon tuwing unang Martes ng Nobyembre bawat 2 taon, tama? Sa Israel at iba pang parlamentaryong demokrasya. 4 na taon. Hindi. 2 taon para sa Iran. Midterms. Pero sa mga parlamentaryong demokrasya tulad ng Australia, tulad ng Britanya, tulad ng Canada, tulad ng Israel, nagkakaroon ng eleksyon kapag nagpasya ang parlamento na magkakaroon at may itinakdang huling petsa. Siyempre, kailangan nilang magkaroon ng eleksyon bago ang isang takdang panahon. Sa kasaysayan, karamihan sa gobyerno ng Israel ay di natatapos ang termino dahil laging koalisyon ang gobyerno nila. Habang nalalapit ang eleksyon, sinusubukan ng mga partido sa koalisyon na magpakitang iba sa isa't isa, kaya madalas maagang bumabagsak ang gobyerno. Ito ang isa sa pinakamahabang gobyerno sa kasaysayan ng Israel sa kabila ng lahat ng nangyari. Sa kabila ng judicial reform noong Oktubre 7 at mga krisis, matagal nang nagtutulungan ng koalisyon. Ayoko masyadong matuwa rito, hindi lang dahil baka napaaga lang ang eleksyon ng isang buwan, kundi dahil sa tingin ko, napapaboran nito ang parehong panig. Ang base ni Netanyahu ay karaniwang Israeli na naglilingkod sa hukbo. Kaya hindi sila natuwa sa mga kompromiso para sa ultra-Orthodox na hindi naman nagpapadala ng kanilang kabataang lalaki sa hukbo. Sa tingin ko, maganda para sa ultra-Orthodox na sabihing galit sila kay Netanyahu dahil hindi niya ibinigay ang gusto nila at ipinagalaban ang mga kabataang nag-aaral sa yeshiva. Kaya ang pagpapalapit ng eleksyon ay maaring maging panalo para sa magkabilang panig. Hayaan mo lang akong baguhin ng kaunti ang sinabi mo. Hindi dahil mali ito, kundi dahil iba ang pananaw ko rito. Ang panukalang batas ay tinatawag ng oposisyon na draft dodging bill. Depende sa pananaw mo. Dahil sa totoo lang, pinapataas ng panukalang batas na ito sa 5 taon ang pag-e-enlist ng ultra-ortodoksong kabataang lalaki na hindi nag-aaral sa yeshiva o kailangang pumasok sa hukbo. Ang panukalang batas ay kompromiso para palawakin ang serbisyo sa hukbo at payagan ang mga estudyante, hindi para umiwas sa draft. Hindi naman talaga niya tinanggihan ang gusto nila. Ngayon, pwede na nilang iwasan ang draft. Ito sana ay magiging isang kompromiso para subukan, sabihin na nating, baguhin ang lipunang Israeli mula sa pinakaugat para hindi na mahiya o hindi na mailang ang mga kabataang Haredi. Hindi na nakakahiya sa mga komunidad nila na sumali sila sa hukbong sandatahan at ubipito. At kung hindi yon maipasa, gaya ng sabi ko, marami pa rin gustong maipasa ang panukalang batas kahit hindi sila naniniwala sa pag-iwas sa draft. Naniniwala silang makakatulong ito para dumami ang mapapasok sa serbisyo militar. Isa ako sa mga yon. Para sa akin, kung pilitin ng Israel na pumasok agad sa hukbo ang lahat ng ultra-Orthodox, mas lalo lang magkakaroon ng alitan at mas kaunti ang papasok. Nakita na natin ang pagtaas niyan. Kaya naniniwala akong dapat simulan ito mula sa ibaba, dahan-dahan. Pero sige, nandyan ang labanan na yan. Gusto ko ring magdagdag ng punto para sa mga hindi pamilyar sa sistemang parlamentaryo. Ang irony dito ay na kapag nagkaroon ng eleksyon at may koalisyon pero walang negosasyon. At kung makakaroon ng deadlock o hindi pagkakasundo, kung saan walang panig ang makabuo ng koalisyon. Si Punong Ministro Netanyahu ay pansamantalang nananatili sa pwesto hanggang may bagong gobyerno. Bakit ko nga ba nasabing ironic ito? Kahit laging sinusubukang patalsikin siya, ang partido niya pa rin ang nakakakuha ng pinakamaraming pwesto at nakabubuo ng koalisyon kaya siya pa rin ang nagiging punong ministro. O kung may malinaw na panalo ang oposisyon, kung saan nagagawa nitong bumuo ng koalisyon. Sa mga ganitong kaso, malinaw at tapos na ang usapan. Pero sa mga pagkakataon na hindi pa malinaw ang lahat at may mga negosasyon pa ring nangyayari, kaya ang sitwasyon natin dito ay mananatiling punong ministro si Punong Ministro Netanyahu hanggang sa makabuo ng koalisyon. Kung siya ang bumuo ng koalisyon, siya pa rin ang punong ministro ng ilang taon. At kung hindi naman sa kanya ang koalisyon, ibig kong sabihin, kung wala sa dalawang panig ang makabuo, siya pa rin ang mananatiling punong ministro ng matagal-tagal. Dahil nakita natin kung gaano katagal noong ilang taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng ilang eleksyon. Kaya para sa mga nag-iisip na panahon na para mawala si Netanyahu, hindi pa ganoon kabilis. Tatapusin ko sa isang punto. Isang leader ng ultra-ortodokso ang naglabas ng pahayag na galit siya kay Netanyahu at tapos na ang alyansa namin sa likod.
Ang likod ay si Netanyahu. Oh, Siyempre. Gusto ko lang sabihin, napangiti ako kasi may eleksyon at walang panig na mayorya. Tama? May opsyon ba ang mga ultra-ortodokso na sumama sa kabilang panig, sa sentro-kaliwa, na sila pa ang pinakamatindi, na sinasabi na lahat sila ay kailangang pumasok sa hukbo bukas at tutol sila sa anumang kompromiso? At yan ang sinabi ko kanina. Sa tingin ko, kompromiso lang ang tanging paraan para talagang makakuha ng resulta. Kung hindi, magsasama-sama lang sila at wala kang makukuha sa ultra-ortodokso sa hukbo. Gusto ko ring madagdagan sila sa hukbo. Pero naisip ko at dito tayo magtatapos dahil magtatanong ako. Lahat ng mga taong gustong mapaalis si Netanyahu, tama ba? Handa ba silang ibigay sa mga ultra-ortodokso? Ang gusto nila para lang magkaroon ng mayorya sa Knesset at mapatalsik si Netanyahu. Ibig sabihin, kailangan nilang bawiin at kainin lahat ng sinabi nila nitong 2 taon. At sa tingin ko, dahil ako'y may pagka-cynical, posible talagang gawin nila yon. well, nangyari na. Dati, sinabi ng peace camp na mas mahalaga ang Estadong Palestino kaysa sa iba, kaya magpaparaya kami. Sa totoo lang, ang ama ni Lapid, si Tommy Lapid, ang yumaong Tommy Lapid, ay ganon ding sentrista, kung yan ang tawag mo. Ginawa rin niya yon at sinabi bigla, kalimutan na lang. Nakabase ang buong plataforma niya doon. Ngunit agad niya itong binitawan. May sasabihin ako, pero hindi ko alam kung mangyayari o ano ang mangyayari. May isang bagay lang akong alam. Kung magkaroon ng deadlock, sasama ang kaliwa sa mga partidong Arabo hanggat kaya nila. At kung ganon, kung sinasabi nilang lahat ay kailangang madraft, kapansin-pansin dahil hindi nila ito sinasabi sa mga Arabeng mamamayan ng Israel. Kaya maraming pagkukunyari na nangyayari sa bansang ito. Alam natin yon. At sa tingin ko, ang pangunahing pagkukunyari ay nagmumula sa kaliwa. Maaring hindi ka sumang-ayon dyan. Yan ang pananaw ko tungkol dito. Sa mga isyong ito, naniniwala ako, hindi dahil sa mga survey, dahil kadalasan hindi ako naniniwala rito at masyado pang maaga. Naniniwala ako na magkakaroon ng mayorya ang kanan. Makikita natin. Maaring mali ako at aaminin ko ito kapag nangyari ang eleksyon. Sasagot lang ako ng 2 pangungusap. Ruthie, sabi mo, mapagkunwari ang mga politikong nasa kaliwa. At sasabihin ko na lahat ng politiko para mapagsilbihan ng kanilang mga agenda ay minsan binabaluktot ang katotohanan at nagiging sobrang flexible sa kanilang mga posisyon. Sige, nakuha ko ang punto mo. Tiyak na tiyak. Pero itutuloy natin ang pag-uusap nito sa susunod na linggo. Tama. Malay natin, baka sa susunod na linggo, pag-usapan na naman natin ang Iran at si Pangulong Trump. Inaasahan ko yan. Ako rin.